Mga lihim na tinatakpan ng gabi. Ang mga pakpak na hindi mo maririnig hanggat hindi ikaw ang pinupuntahan. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa lahat. Isang kwento na naman ng ating itatampok ngayong araw. Sa mga subscriber or sa mga followers natin na gustong mag-send sa atin ng kanilang mga horror stories, pwede kayong magpadala sa email natin na milkywayavenue07@gmail.com. Itong kwento na to ay isinalaysay ni Ramon, taga Cavite, noong 2006. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Pero siguro, tulad ng lahat ng kwentong pinagdududahan, ang pinakamabuting paraan ay sabihin lang kung ano talaga ang nangyari. Taong 2006, sa Tansa, Cavite. Ako isang ordinaryong tricycle driver. Simpleng buhay lang, pasada, kain, tulog. Tahimik ang lugar namin sa Barangay Bukal. Dati raw taniman ng nyug at mais. Pero unti-unti nang pinapasok ng mga bagong bahay at negosyong nagtatayo. At doon, sa pagitan ng bago at luma, nagsimulang gumalaw ang isang aninong matagal nang natutulog. Bata pa ako noon, mga 26. May asawa, si Lisa, at isang anak na sanggol. Malayo kami sa kalsada. Puro palayan at nyugan sa paligid. Paggabi, kuliglig lang ang naririnig. Pero noong Hunyo 2006, may napansin kaming kakaiba. Tuwing alas 12, may tunog sa bubong. Hindi pusa, hindi daga. Pero kuko na kumakaluskos sa yero. Sabi nga ni Lisa, pusa lang yan. Pero nung gabing yun, may biik sa kabilang bakuran na umiiyak ng malakas. Tapos biglang tumahimik. Kinabukasan, nakita namin patay na. Walang dugo, tuyong-tuyo, parang sinipsip. Walang nagsalita, pero halata na mukha ng mga kapitbahay. Takot. Pagkara ng ilang araw, lahat ng alagang hayop sa paligid, isa-isa nang nawawala o natatagpo ang patay. May nagsabing, aso lang yan. Pero sa tono namang matatanda, alam mong hindi lang simpleng hayop ang gumagalaw. May mga aswang dito. Bulong ng isang matanda sa paligid. Natawa ako nun. Lubite, aswang, posible eh. Pero nung gabing yun, habang nag-aabot ako ng pamasahe sa pasahero, natanaw ko sa bubong ng kapitbahay, isang aninong gumagapang. Hindi normal ang galaw, hindi tao, hindi hayop. Pero siyang naglalakad ng nakadapa, mabilis. Tapos biglang nawala sa likod ng puno ng saging. Pinilabutan ako. Noong mga panahong yun, buntis si Lisa, 8 buwan na. At kung totoo man ang mga sabi-sabi, alam ko, silang buntis ang madalas punteryahin. Naglagay na ako ng mga bawang, asin at buntot pagi sa bintana, o sa pinto, at panalangin bago matulog. Pero tuwing hating gabi, may naririnig pa rin kaming yapak, tsaka pakpak. Hindi ibon, malalaki, mabibigat. Pag tumingin ako sa labas, wala. Pero pag bumalik ako sa kama, parang may humihinga sa ibabaw ng bubong. Isang gabi, nagising ako sa iyak ng anak namin. Si Lisa, tulog pero pawis na pawis. Lumabas ako para kumuha ng tubig. Paglabas ko,
May kumakatok sa bintana 3 beses. Pagsilip ko, may babaeng nakatayo sa labas. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at nakangiti. Ngiti na hindi ko malilimutan kailanman. Matulis ang ngipin at sa pagitan ng ngipin niya, narinig kong bumulong. "Bangon ng bata!" Napatras ako. Hinablot ko ang krus sa altar at hinampas sa bintana. "Diyos ko!" Sumigaw siya, sabay malakas na pagaspas ng pakpak. Nalaglag ang mga dahon ng saging sa labas. Kinabukasan, may bakas ng dugo sa lupa, pero walang katawan. Simula noon, walang lumalabas paggabi. Kahit nga mga lasing, umuwi ng maaga. Lahat ng bahay, may bawang, asin, kutsara, krus. Yung mga aso, tahol ng tahol pag alas 11 na. Maya-maya, may balita. May buntis daw na dinukot sa kabilang purok. Nakita, buhay, pero walang malay. May 2 butas sa tiyan. Nang puntahan ng tanod, wala nang bakas kung saan dumaan ang salarin. May nagsabi, "May nakita kaming team na ibon. Kasing laki ng tao. Lumipad papunta sa bundok ng Amadeo." Dumating si Mang Turing, albularyo mula sa General Trias. May dala siyang bote ng langis, dahon at mga dasal. Sabi niya, "Hindi lang isa, 2 o 3 sila. Isang babae, isang lalaki." Nagbantay kami 3 gabi. May hawak na sulo, asin at polo. Unang 2 gabi, tahimik. Pero sa 3 gabi, may sigaw mula sa bahay ng buntis. Tumakbo kami. Pagdating doon, may nilalang na nasa bubong. Kulay abo ang balat. Matay pulang-pula. Dila mahaba. Ang amoy parang nabubulok na karne. Sobrang baho. Sinindihan namin ni Mang Turing ang langis. Sinigaw niya ang dasal. Pumilian nila lang. At bago lumipad palayo, naiwan ang mga patak ng dugo sa lupa. Kinabukasan, may babaeng nasunog sa kabilang baryo. Si Aling Rosita, isang matandang hilot. Sabi ng mga tao, siya raw tumutulong sa mga buntis. Pero ayon kay Mang Turing, Siya ang aswang. pumunta kami sa bahay niya. Doon namin nakita mga garapon ng dugo, balat ng bawang na nakabaliktad, larawan ng buntis na tinatanggalan ng muka. Hindi ko alam kung paano ko tinapos ang araw na yon. Pero nung gabi ring yun, habang pinagmamasdan ko ang bubong namin, may pakpak na naman na lumilipad paalis. Aninong babae papunta sa bundok. 3 linggo matapos yun nanganak si Lisa. Salamat sa Diyos. Pero hindi ako mapakali. Minsan, habang namamasada, naririnig ko pa rin ang mga tunog ng pakpak. May mga kwento rin kumakalat. May bagong aswang daw sa Indang, sa Naik, at sa Maragondon. Sabi ng mga matatanda, "Hindi mo mapapastay ang aswang. Mapapaalis mo lang at lilipat lang siya ng lugar." Habang ngayon nga, tuwing dadaan ako sa bukirin ng tansa, tuwing gabi, lalo na kapag buwan ng Hunyo, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo to, pero lahat ng sinabi ko nangyari talaga. May mga pangalan akong hindi binanggit out of respect sa mga naiwan. Ang natutunan ko lang, hindi lahat ng tahimik na baryo ay payapa. Mga lihim na tinatakpan ng gabi, ang mga pakpak na hindi mo maririnig hanggat hindi ikaw ang pinupuntahan.